Naku, MSTC hacks daw. Binomial expansion all-in-one formula na naman. Ano ba yan? Sige, pag-usapan natin yan. Bali, isa to sa mga hack. Ang sabi rito, ito daw yung binomial expansion all-in-one formula. Kung i-expand mo tong a plus b raised to n at hinahanap mo yung rth term, for example, first, second, third, fourth, fifth, pwede mong gamitin itong formula na to para mahanap yung rth term. Sabi dito, a plus b raised to n is equal to itong formula na to. Then, a raised to n minus m times b raised to m. Yung m is just r, babawasan mo lang ng 1, r minus 1. Naku, ano ba yan? Saan mo ba pwedeng gamitin yan? Pwede mo raw siyang gamitin kapag positive, negative, or fractional yung n. Ayun. Ano ba yung nakakatakot na parte rito? Itong symbol na to. Ano ba yung symbol na yan? Yan pong symbol na yan ay yung ating pi notation. O yung para siyang uppercase o yung capital na pi. Ano bang ginagawa ng ating pi notation? Itong pi notation, kamag-anak niya si sigma notation. Ayan, kilala natin si sigma. Ang ginagawa ni sigma, pinag-a-add niya yung mga number. Okay? Ang ginagawa naman ngayon ni pi, pinag-multiply niya yung mga number. Ayan. Bale, multiplication ng iba't ibang mga number. Yun lang ang ginagawa ni pi. Para mas ma-appreciate natin, tara magsagot tayo ng problem. Ayun. Ayan. Simple lang itong problem natin. Sabi niya, determine the third term of ito, x plus y raised to 1/2. Mapapansin natin na yung exponent niya ay fraction. Kaya, pwede natin gamitin yung ating hack. Unang step, isulat muna yung formula. Ano na yung formula natin? Sabi, may pi daw. Ayan. Then, merong n minus x over m minus x from 0 to m minus 1. I-multiply mo pa ito sa a raised to n minus m, then sa b raised to m. Ito ay equal dun sa ating, sulat ko lang para mas malinaw, a plus b raised to n. Ayan. Ang gagawin na lang natin dito ay, ano ba yung m, ano ba yung n, ano ba yung a, ano ba yung b? Kailangan natin malaman kung ano yun. Ang a natin dito ay si x. Corresponding siya kay a. Ang y natin, or si y naman, ay si b. Ayan. Corresponding siya kay b. Yung n naman natin ay yung exponent. Or dito, sa ating problem, siya ay si 1/2. Ano si m? Si m ay r minus 1. Ayun. M is equal to r minus 1. In which si r ay yung rth term. Ano ba yung rth term? Ang rth term ay yung hinahanap nating term or yung third term. Ibig sabihin, si r ay equal to 3. Ayan. Kompleto na. Isolve lang natin si m ha. Ang m natin ay 3 minus 1 or 2. Paano natin i-operate ito ngayon? Itong unang mahabang formula, gagamitin natin yung kapangyarihan ng calculator. Kasi si pi notation ay makikita nyo na sa inyong mga Canon calculator. Kung gumagamit kayo ng Canon, pumunta lang kayo sa mode 1. Or yung kapag binuksan nyo yung calc nyo, nasa mode 1 na kayo. Sa computation. Kapag pumunta ka sa apps, may makikita ka sa unahan. Ang makikita mo sa unahan
ay yung parang pi na ganyan. Yan yung gagamitin natin. Pumunta kayo dyan, then i-type nyo itong mga to. I-type nyo muna yung n 1/2 minus x. Hayaan lang natin yung x. Then, m 2 minus x. Hayaan lang din natin yung x. I-type mo lang, x is equal to 0. From 0 daw to m minus 1. Ano ba yung m natin? 2 minus 1. Ayan. Sige. May makukuha kang sagot dito. Ang sagot dito ay negative 1/8. Tapos na isang problema. Pangalawa naman. Sabi natin kanina, yung a, siya ay si x dito sa ating problem. X. Ang n natin ay 1/2. Ang m natin ay 2. Ayan. Ngayon, 1/2 minus 2. Pwede mo nang i-calculate. 1/2 minus 2 is equal to x. 1/2 minus 2 ay negative 3/2. Ayan. Isa na lang ang problema. Si B. Si B, sabi natin kanina, siya si y dito sa problem. Raised to m. Ano ba si m? 2. Squared. Kaya, y squared. Ganun lang kadali. Ito lang yung kailangan mong formula. Kung kabisado mo itong formula na to, pwede mo siyang gamitin sa iba't ibang uri ng exponent. Pwedeng positive, negative, o fraction. Ang third term ay negative 1/8 x raised to negative 3/2 times y squared, or sa letter B. Yun lang. Thank you very much.